Pamumuhunan ng diwang Pilipino. Ang hiwaga sa Danube. Noong 1993, may isang bansa sa Europa. Ang kawalan ng trabaho ay umabot sa 20%. Mga pabrikang bumagsak at mga taong nawalan ng hanapbuhay ang tanging makikita sa mga lansangan. Malamig ang pagtatasa ng Financial Times. Isang bansang malapit na mabura sa mapa. Tinalikuran na ito ng Alemanya. Umiling ang Hapon at hindi man lang pinansin ng Pransya. Sumang-ayon ang lahat ng mauunlad na bansa sa mundo. Tapos na ang bansang ito. Subalit, sa mismong sandaling iyon, may isang tawag na dumating. Kami ang mag-invest. Napatigil ang buong Europa. Ang Pilipinas? Ang bansang iyon ang magliligtas sa Europa? Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay itinuturing pa lamang na isang bansa ng outsourcing at call centers, isang lugar na minamaliit bilang tagagawa lang ng murang serbisyo, hindi tagabuo ng produkto. Ngunit pagkaraan ng 20 taon, nagulat ang buong mundo. Ang bansang ito ang naging dalawan sa buong mundo. Isang himalang likha ng Pilipinas. Paano ito nangyari? Magsisimula ang hindi ka panipaniwalang kwento ng pagbabago. Ngunit bago iyon, sandali lamang. Pakipindot ang subscribe at like button, ilang segundo lang yan. At i-comment kung saan mo pinapanood ang video na ito. Ang maliit mong atensyon ay malaking lakas para sa amin. Tara na, simulan na natin. Ako si Richard Blake. 20 taon akong nagtrabaho bilang Senior Analyst sa European Institute of Industrial Economics. Nagtapos ako ng PhD sa ekonomiya sa Oxford at nakilahok sa mahigit 20 economic recovery projects. Ang simpleng motto ko ay, ang pag-asang walang batayan ay lason. Noong Enero 1993, dumating ako sa Bratislava, ang kabisera ng Slovakia. Katatapos lang humiwalay ng Czechoslovakia. Damang-dama ko na sa paliparan pa lang. Lumang terminal, patay na mga ilaw, walang tao sa immigration, maging ang hangin ay mabigat. Nagtungo ako sa pinangyarihan isang pabrika ng piyesa ng sasakyan. Nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng amoy ng kalawang. Ang dambuhalang press machine ay hindi gumagalaw at ang mga makina ay kinain na ng pulang kalawang. Ang sahig ay puno ng oil stains at alikabok. Ang mga mesa sa kantin ay may mga pahayagan pang 3 taon na ang nakaraan. Isang lugar kung saan huminto ang oras. May lumapit sa aking matandang lalaki. Si Joseph na 30 taon daw nagtrabaho sa pabrika. May pulbos ng kalawang sa dulo ng kanyang daliri. Tinanggihan kami ng mga kumpanya ng Aleman, maging ng Hapon. Kami ay tinalikuran. Isinulat ko sa aking notebook, 0 chance of recovery. Bumalik ako sa Bratislava at nakipagkita sa isang opisyal ng Departamento ng Ekonomiya. Nag-alok na kami sa Alemanya, Pransya at maging sa Hapon. Nag-alok kami ng lupa ng libre, ngunit lahat sila ay tumanggi. Ang boses niya ay puno ng kawalan ng pag-asa. Kinagabihan, ginawa ko ang aking ulat. Malinaw ang konklusyon. Ang Slovakia ay industrial na hindi na mabubuhay. Isang bansa na hindi maaring pamumuhunan. Ang pagtatasa ng Financial Times ay hindi kalabisan. Ngunit pagkaraan ng isang buwan, may dumating na kakaibang ulat. May kumpanya mula sa Pilipinas na nag-iisip mag-invest sa Slovakia. Napangiti ako. Pilipinas? Noong panahong iyon, ang Pilipinas sa isip ko ay isang bansa na gumagawa lamang ng serbisyo, umaasa sa outsourcing at gumagaya sa teknolohiya ng Europa. Ang bansang yon ang magliligtas sa Europa? Imposible. Ngunit nagpatuloy ang ulat. May dumating ng Filipino investigation team at nagsimula na ang negosasyon sa lokal na gobyerno. Unti-unti ako nagtaka. Ano ba ang nakikita nila? Noong Marso, bumalik ako sa Slovakia. Sa isang lumang conference room sa Bratislava, nakita ko sa unang pagkakataon ng Filipino investigation team. 6 na Pilipinong nakasuot ng maitim na suit. Mga nasa kalagitnaan ng 40s. Iba ang tingin sa kanilang mga mata. Hindi sila mukhang pagod. Sa halip, may bagay na nag-aalab sa kanila. Nagsimula ang pulong. Nanginginig ang boses ng Minister of Economy ng Slovakia. Desperado, ang kinatawan ng Pilipinas ang nagtanong. Kumusta ang kalagayan ng kalsada? Matatag ba ang supply ng kuryente? Nag-aalangan ng ministro. Sa sandaling iyon, sinabi ng kinatawan ng Pilipinas. Kami ang gagawa niyan. Kasama ninyo. Hindi ako makapaniwala. Gagawa kasama nila? Ito ba ay negosasyon para sa pamumuhunan o isang rescue operation? Natapos ang pulong at nagkausap kami ng isang opisyal ng Pilipinas sa pasilyo. Nagtanong ako,
Bakit ang bansang ito? Hindi ba mas maganda ang Poland? Sandali siyang nag-isip at sumagot. Hindi kami pupunta sa lugar na maganda ang kondisyon lang. Pupunta kami sa lugar na pusong-puso kaming kailangan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umiikot sa isip ko ang kanyang mga salita. Lugar na pusong-puso kaming kailangan. Hindi ito ekonomiya. Kinabukasan, nagtungo akong muli sa Jelena. May mga taong nagtitipon sa harap ng pinababayaan na pabrika. Siguro mga 100 sila. Darating daw ang kumpanya ng Pilipinas. Magkakaroon daw ng trabaho. Nagbalik ang pag-asa sa kanilang mga mukha. Lumapit sa akin si Joseph at nagtanong, Doktor, posible ba talaga? Hindi ako nakasagot. Batay sa datos, imposible. Ngunit nakapagtataka. Iba ang lumabas sa bibig ko. Hindi ko alam. Ngunit panoorin natin. Bumalik ako sa Brussels ng araw na iyon. Nagdagdag ako ng isang linya sa aking notebook. Ang Pilipinas, isang variable na hindi ko maintindihan. Ngunit hindi maaaring baliwalain. Ano ang mangyayari? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang tiyak. May nagsisimula. At ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag na ekonomiya. Na alam ko, noong Hunyo, narinig ko ang isang nakakagulat na balita sa Brussels, Belgium. Ang Kabayan Tech Motors, isang dambuhalang kumpanya mula sa Pilipinas, ay nagdesisyong magtayo ng pabrika sa Jelena, Slovakia. Ang laki ng investment ay 700 milyong euro na may layuning makagawa ng 300,000 sasakyan taon-taon. Tiningnan ko ang mga dokumento at umiling. Kabaliwan. Ganon din ang reaksyon ng aking mga kasamahan. Tumawa ang analis na Aleman. Ang Pranses kong kasamahan ay nagbigay ng tiyak na pahayag. Aatras sila sa loob ng 3 taon. Ngunit nagtanong ako, ano kaya ang kinompute nila? Humingi ako ng interview sa head office ng Pilipinas. Nakakagulat. Pinayagan. Noong Hulyo, nagtungo ako sa Maynila. Sa conference room ng Kabayan Tech Motors sa Makati, nakipagkita ako sa mga executive ng Overseas Business Division. Kalmado sila. Tinanong ko ang pinakaubod. Bakit Slovakia at hindi Poland? Ang Poland ay may 38 milyong populasyon at ang infrastruktura at merkado ay mas matindi. Simple ang sagot ng executive. Mas mahusay ang objetibong kondisyon ng Poland, ngunit may iba kaming nakita. Ang desperasyon ng Slovakia, dumating mismo si Prime Minister Mikuláš Dzurinda sa negosasyon at isinugal ang kapalaran ng bansa. Inalok nila ang lupa ng libre. Aalisin ang buwis. Gagawa sila ng kalsada kahit kailangan pang butasin ng bundok. At nagdagdag ng isang pangungusap ang executive. Ito raw ay salita ng kanilang tagapagtatag, si Lolo Ramon. Hindi kami pupunta sa lugar na maganda ang kondisyon lang. Pupunta kami sa lugar na pusong-puso kaming kailangan. Ganoon din daw ang nangyari sa Pilipinas noong dekada 1970s. May mga bansang nagtiwala sa kanila noong walang nag-invest. Nawalan ako ng salita. Hindi ito lohika ng negosyo. Ito ay isang paniniwala. Nagpatuloy ang executive. Alam naming tinatawag kaming baliw ng European media, pero sanay na kami. Noong ginawa namin ang Cavite-Laguna Expressway, noong 1990s, at noong sinimulan namin ang software technology noong 2000s, tinawag din kaming baliw ng mundo. Pero nagawa raw nila. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon sa hotel ko sa Maynila. Paulit-ulit sa isip ko ang tingin sa kanilang mga mata. Hindi ito kayabangan. Ito ay katiyakan. Hindi katiyakang walang batayan, kundi katiyakang ipinanganak mula sa karanasan. Noong Agosto, nagpunta ako ulit sa Slovakia. Lito ang Jelena. May mga nakasabit na banner na nagsasabing darating ang Pilipinas at nagsisimula ng bumalik ang sigla sa bayan. Nagtungo ako sa lugar na pagtatayuan ng pabrika. Sa labas ng Jelena, sa paanan ng isang burol, may makipot lang na daan at bukid. May bundok sa malayo. Umiling ako. Dito gagawa ng 300,000 sasakyan taon-taon? Ipinaliwanag ng opisyal ng City Hall. Marami daw hiningi ang panig ng Pilipinas. 4 na lane na kalsada. Pagpapalawak ng supply ng kuryente. Pasilidad para sa supply ng tubig. Nangako daw ang gobyerno ng Slovakia na gagawin ang lahat sa loob ng 1 taon. Dapat naming gawin. Aniya. Ito na ang huling pagkakataon namin. Noong Setyembre, ginanap ang groundbreaking ceremony. Inimbitahan ako at dumalo. Nakaupo ang Prime Minister ng Slovakia, ang Minister of Economy, ang Philippine Ambassador, at ang mga executive ng Kabayan Tech Motors. Nakita ko rin si Joseph, nakasuit, si Junoong Reyes,
Ang CEO ng Kabayan Tech ang humawak sa pala. Sa sandaling iyon, nagpalakpakan ng mga tao, mga residente. Daan-daan ang nagtipon at sumigaw. May isang babaeng umiiyak. Habang pinapanood ko ang tagpong iyon, isinulat ko sa aking notebook. Hindi lang ito pagtatayo ng pabrika. Nagsisimula ang muling pagkabuhay ng isang bansa. Natapos ang seremonya at nakipagkita ako sa site manager ng Pilipinas. Isang engineer na nasa unang bahagi ng 40s. Nagtanong ako, posible ba ang pagkumpleto sa loob ng 1 taon? Sa pamantayan ng Europa, 3 taon ay hindi pa sapat. Sumagot siya ng may kumpiyansa. Dapat namin itong gawin sa loob ng 1 taon dahil ipinangako namin. Tumutol ako. Hindi ba ito imposibleng pisikal? Ngumiti siya at sinabi, ang salitang imposible ay wala sa aming diksyonaryo. Bumalik ako sa Brussels ng araw na iyon. Sinabi ko sa aking mga kasamahan, seryoso sila. Talagang gagawin nila. Tumawa sila. Niloko ka lang ng mga Pilipino. Nila. Hindi ako sumagot. Sa halip, binuksan ko ang aking notebook. Nakasulat doon, ang paraan ng Pilipinas ay hindi lohika, kundi diwa at paninindigan. At sa harap ng paninindigang iyon, ang karaniwang kaalaman ng Europa ay gumuho. Magagawa ba nila? Hindi ako sigurado. Ngunit alam ko ang isang bagay. Hindi sila susuko at iyon ang pinaka nakakatakot na kapangyarihan. Pagsapit ng Oktubre, nagsimula na ang konstruksyon. Bumalik ako sa Žilina para tingnan ang lugar. Pumasok ang mga mabibigat na makina sa lupang dating bukid. Ang mga Filipino engineer ay nagsisurvey sa lamig ng taglagas. Pinagmasdan ko sila. Mula 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi, nagtatrabaho sila ng walang tigil. Walang weekend. Isang bilis na hindi maisip sa pamantayan ng Europa. Sinabi sa akin ng isang Slovakian construction official. Mukhang hindi natutulog ang mga Pilipino. Hindi namin sila masundan. Tumango ako. Hindi sila mga manggagawa. Sila ay gumagalaw na bakal. Hinihimok ng diwang Pilipino. Habang bumabalik ako sa Brussels ng araw na iyon, naisip ko, hindi lang ito isang construction project. Ang diwa ng bansang Pilipinas ay inililipat sa lupa ng Europa. Noong Enero 1994, nagtungo ako muli sa Žilina. Taglamig. Bumaba ang temperatura hanggang 20 degrees Celsius. Karaniwan, ang mga construction sites sa Europa ay humihinto sa panahong ito dahil imposible ang trabaho dahil sa snow at lamig. Ngunit iba ang site sa Žilina. Pagdating ko ng 5 ng umaga, maliwanag na ang mga ilaw. Umalingaw-ungaw ang ingay ng mga mabibigat na makina. Hindi ako makapaniwala. Nagtatrabaho sila sa 20 degrees Celsius. Ang mga Filipino engineer ay naglalakad sa site na nakasuot ng makakapal na parka. Ang kanilang hininga ay namumuo. Nagtatrabaho rin ang mga manggagawang Slovakian kasama nila. Nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang pagkadismaya na nakita ko 3 buwan na ang nakalipas ay nawala at may ibang bagay na pumalit. Hinanap ko ang site manager. Nakalatag ang mga blueprint sa container office. Nagtanong ako, paano ninyo ipagpapatuloy ang konstruksyon sa lamig na ito? Sumagot siya ng simple. Kung titigil kami, hindi kami aabot sa schedule. Dapat naming tuparin ang pangako. Naglakad ako sa site. Ang dambuhalang istruktura ng bakal ay itinayo ng isa-isa. Sa lugar na dating parang disyerto 3 buwan lang ang nakaraan, nagsisimula ng lumabas ang hugis ng pabrika. Isinulat ko sa aking notebook. Hindi ito construction. Ito ay digmaan. Digmaan laban sa oras. Noong Pebrero, may narinig akong nakakagulat na balita. May darating daw ng mga Filipino partner companies. Mga kumpanya tulad ng PNK Engineering at iba pa. Magtatayo din daw sila ng mga pabrika sa paligid ng Žilina. Hindi ko maintindihan. Ang Kabayan lang ay isang sugal na. Pati ang mga partner companies ay sasama. Hindi ito normal na pagpapasya sa negosyo. Nakipagkita ako sa kinatawan ng isang partner company. Ipinaliwanag niya. Kung pupunta ang Kabayan, pupunta rin kami. Ganyan ang paraan ng industriya ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, napagtanto ko sa unang pagkakataon. Hindi lang isang pabrika ang inililipat nila. Inililipat nila ang buong industrial na ekosistema. Mula sa supply ng piyesa, logistic, hanggang sa quality control. Dinodoble nila ang sistema na gumagana sa Pilipinas. Pagsapit ng Marso, ganap na nagbago ang bayan ng Žilina. Nagsimula nang tumayo ang mga karatula ng mga kumpanya ng Pilipinas.
May Filipino restaurant na nagbukas at may Filipino store na pumasok. Ang buong bayan ay nagbabago tungo sa isang industrial complex. Nakita kong muli si Joseph. Nagtatrabaho na siya ngayon sa construction site ng Kabayan Tech bilang safety management assistant. Ang mukha niya ay puno ng sigla. Sabi niya, sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, nakikita ko ang kinabukasan. May maipapasa na ako sa aking apo. Noong Mayo, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na tanawin. Natapos ang skeleton ng gusali ng pabrika. 8 buwan pagkatapos ng groundbreaking. Isang bilis na hindi ka panipaniwala sa pamantayan ng Europa. Ang pabrika na itinayo ng Volkswagen ng Alemanya sa Czech Republic ay tumagal ng 1.5 taon para lang sa skeleton. Habang naglalakad ako sa site, naisip ko, ano ba ang nagtutulak sa mga taong ito? Hindi lang pera, hindi rin karangalan. May isang bagay na mas fundamental ang nagpapagalaw sa kanila. Noong Hulyo, sa wakas, nagsimula ang pag-install ng unang production line. Dumating ang mga kagamitan na dinala sa barko mula sa Pilipinas. Dambuhalang press machine, welding robot, painting equipment. Napahinto ako habang pinapanood ang tanawin. Sinabi sa akin ng isang Slovakian technician. Marami kaming natutunan sa mga Pilipino. Iba talaga ang paraan nila. Ang salitang pagbabago, na parang mantra, ay madalas nilang sinasabi. Hindi ko maintindihan noong una, pero ngayon, ako na rin ang nagsasabi niyan. Napangiti ako. Ang kultura ng Pilipinas ay naipasa. Hindi lang teknolohiya ang inililipat. Sa loobin, diwa ang inililipat. Noong Setyembre, muli akong nabigla. Nagsimula na ang test run. Wala pang 1 taon pagkatapos ng groundbreaking. Pumasok ako sa pabrika. Ang dambuhalang production line ay gumagalaw. Tunog ng bakal, tunog ng makina, hiyawan ng tao. At sa sandaling iyon, ang unang sasakyan ng Kabayan ay umalis sa production line. Isang pilak na sedan, umugong ang makina. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa aking dibdib. Hindi lang ito tunog ng makina, ito ang tunog ng puso ng isang bansa na muling tumibok. Nagpalakpakan ang mga empleyado ng Slovakia. Mayroong ilan na umiiyak. Nagyakapan din ang mga Filipino engineer. Habang pinapanood ko ang tagpong iyon, isinulat ko sa aking notebook. Ang himala ay hindi nagsisimula sa pagsabog, kundi sa tunog ng makina. Hindi ako bumalik sa Brussels ng gabing iyon. Nagstay ako sa Jelena. Mula sa bintana ng hotel, nakita ko ang ilaw ng pabrika. Gumagana ito 24 oras. Sa unang pagkakataon, inamin ko, nagkamali ako. Ginagawa ng Pilipinas ang imposible. Sa simula ng 1995, nakarinig ako ng isang hindi inaasahang balita. May problema sa kalidad ang pabrika ng Kabayan, Slovakia. Ang defect rate ng mga unang sasakyang ginawa ay lumampas sa 30%. Tumango ako. Ito na nga, ang presyo ng pag-uuna sa bilis. Nag-ingay ang European media. Ang Financial Times ay nag-ulat tungkol sa limitasyon ng Philippine-style mass production. Mas direkta ang Der Spiegel ng Alemanya. Ang pagpasok ng Kabayan sa Europa ay mabibigo. Sinabi sa akin ng aking mga kasamahan sa opisina ng Brussels, kita mo na, ganyan talaga. Hindi ako sumagot dahil ang datos ay pabor sa kanila. Ngunit nagtaka ako, ano kaya ang gagawin ng mga Pilipino? Noong Marso, nagtungo ako muli sa Jelena. Mabigat ang atmosfera sa pabrika. Kumalat ang pangamba sa mga empleyado ng Slovakia. May ilang lokal na technician na nag-resign. Ang dahilan, masyadong mabilis ang paraan ng pagtatrabaho ng Pilipinas. Hindi ito tugma sa aming kultura. May mga palatandaan din ng labor dispute. Naglakad ako sa loob ng pabrika. Huminto ang production line. Pinag-iinspeksyon ng mga Filipino engineer ang bawat isa sa mga depektibong sasakyan. Madilim ang kanilang mga mukha. Ngunit iba ang tingin sa kanilang mga mata. Hindi sila sumusuko. Noong Abril, dumating ang isang emergency team mula sa head office ng Pilipinas. 20 quality control expert. Pinagmasdan ko sila. Magsimula sila sa pagtatrabaho sa mismong gabi ng kanilang pagdating. 2:00 ng madaling araw, dumaan ako sa pabrika at nakita ko ang ilaw. Pagpasok ko, ang mga Filipino engineer ay nagbabypass ng production line. Iniinspeksyon nila, sinusukat, at nire-record ang bawat isa. Hindi sila natutulog. Nagtanong ako sa isang engineer, bakit ninyo ginagawa ito hanggang sa puntong ito? Sumagot siya ng simple.
Dapat naming tuparin ang pangako. Nagtiwala sa amin ang mga taga-Slovakia. Mula Mayo, nagsimula ang pagbabago. Nagsimulang bumaba ang defect rate. Mula 30% pababa sa 20% at muli sa 10%. Noong Hunyo, bumaba ito sa 5%. Noong Hulyo, naitala ang defect rate na 3%. Mas mababa pa kaysa sa average ng Europa. Hindi ako makapaniwala. Paano nila ginawa? Nakipagkita ako sa quality control team leader. Ipinaliwanag niya. Hindi lang namin inayos ang problema. Binago namin ang sistema. Nagpadala daw sila ng mga empleyado ng Slovakia sa Pilipinas para sa re-education at nagdagdag pa siya ng isa. Ang mga Filipino manager ay nagtrabaho ng direkta sa site. Hindi sila umupo lang at nagbigay ng utos. Nakisama sila sa pagpapawis. Iyon daw ang nagpakilo sa puso ng mga empleyado ng Slovakia. Nang marinig ko ang salitang iyon, naisip ko, hindi ito problema sa teknolohiya. Ito ay problema sa tiwala. Noong Agosto, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na tanawin. Bumalik ang mga Slovakian technician na nag-resign, sabi ng isang technician. Napagtanto ko na seryoso pala ang mga Pilipino. Hindi nila kami tinalikuran. Ang alitan ay naresolba. Ang pabrika ay muling gumana 24 oras. Bumisita ako sa pabrika ng gabing-gabi. Tumitibok ito na parang isang dambuhalang puso. Tunog ng bakal. Tunog ng makina. Hiyawan ng tao. Isinulat ko sa aking notebook ng araw na iyon. Hindi nilutas ng Pilipinas ang imposible. Tinanggihan nila ang imposible. Para sa kanila, ang krisis ay hindi katapusan, kundi simula. Pagsapit ng Setyembre, nagsimulang magbago ang diskurso ng European media. Nagulat ang Financial Times tungkol sa recovery ng kabayan Slovakia. Nagsimula na ring bigyang pansin ng German media ang Philippine-style quality control. Bumalik ako sa Brussels. Nagtanong ang aking mga kasamahan. Paano sila nakabawi ng ganoon kabilis? Sumagot ako. Hindi nila inayos ang problema. Binago nila ang kultura. Ganoon ang paraan ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Nagsimula akong magduda sa aking arrogance. Nayanig ang lohika ng kanluran na pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Tinanggihan ng Pilipinas ang aking kaalaman. At tama sila. Noong Hunyo, 1996, nakatanggap ako ng isang espesyal na imbitasyon. Ang opisyal na shipment ceremony ng Kabayan Slovakia Factory. 3 taon pagkatapos ng groundbreaking. Isang bilis na hindi ka panipaniwala sa pamantayan ng Europa. Nagtungo ako sa Žilina. Damang-dama ko ang pagbabago sa paliparan. Ang bayan na luma at madilim 3 taon na ang nakaraan ay puno na ng sigla. May mga bagong gusali sa mga lansangan at may mga tindahan na nagbukas. Pagdating ko sa ceremony site, napahinto ako. Ang dambuhalang gusali ng pabrika ay nagniningning sa sikat ng araw. Daan-daang tapos na sasakyan ang nakahanay sa parking lot. Kulay ginto, kulay asul. Lahat ng sasakyan ay gawa sa Slovakia. Libo-libo ang nagtipon sa site. Ang Prime Minister ng Slovakia, ang Minister of Economy, ang European Union Representative at ang mga residente ng Žilina. Nakita ko rin si Joseph. Nakaayos ang suit kasama ang kanyang pamilya. Umakyat si CEO Reyes sa entablado. Maikli lang ang sinabi niya. Nagtiwala sa amin ang Slovakia. Isang karangalan na suklian ng tiwalang iyon. Pagkatapos ng pagsasalin, nagpalakpakan ng mga tao. Parang bagyo at dumating ang sandali. Ang unang tapos na sasakyan ay umalis sa production line at pumasok sa ceremony site. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina. Habang pinakikinggan ko ang tunog na iyon, naalaala ko ang 3 taon na ang nakalipas. Ang paanan ng burol, ang kalawang na pabrika, ang mga taong nawalan ng pag-asa. Tumayo ang mga empleyado ng Slovakia. Nagpalakpakan sila at may ilang umiiyak. Isang babae sa tabi ko ang nagsabi, "Nagtatrabaho ang anak ko sa pabrikang iyan." Hindi ko kailanman naisip iyon, 3 taon na ang nakalipas. Habang pinapanood ko ang tagpong iyon, isinulat ko sa aking notebook. Hindi lang ito isang pabrika. Ito ay muling pagtatayo ng isang lungsod. Muling pagkabuhay ng isang bansa. Natapos ang shipment ceremony at sumali ako sa factory tour. Hindi ako makapaniwala habang naglalakad sa production line. Lahat ay gumagana ng perpekto. Pressing, welding, painting, assembly. Gumagalaw ng walang anumang pagkakamali. Ipinaliwanag sa akin ng isang batang Slovakian technician. Natuto kami sa aming Filipino mentor.
Mahirap noong una, pero kaya na namin ngayon. Mayabang ang kanyang ekspresyon. Nagtanong ako, ano ang pinakamarami mong natutunan sa mga Pilipino? Sandali siyang nag-isip at sumagot. Ang diwa ng pagbabago, ang paniniwalang walang imposible. Ngumiti ako. Ang kultura ng Pilipinas ay ganap ng nag-ugat. Hindi lang teknolohiya ang inilipat. Diwa, sa loobin. Pagpapahalaga ang inilipat. Noong Hulyo, inilabas ang nakakagulat na datos. Ang unemployment rate ng Jelena ay bumaba sa 5%. Isang numero na 20% 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa pabrika ng Kabayan, nagbigay ito ng 3,000 direktang trabaho at mahigit 10,000 trabaho kasama ang mga partner companies. Muling nabuhay ang ekonomiya ng rehiyon. May mga tindahan na tumayo at may mga restaurant na nagbukas. May mga paaralan na itinayo at may mga ospital na pinalawak. Ang bayan ng Jelena ay hindi na isang mahirap na probinsya. Ito ay nagbabago tungo sa isang industrial city. Noong Agosto, nakita ko muli si Joseph. Siya ngayon ang safety administrator sa pabrika ng Kabayan. Umupo kami sa isang cafe malapit sa pabrika. Isang cafe na wala roon 3 taon na ang nakalipas. Sabi ni Joseph. Ang Pilipinas ang nagligtas sa amin. Nang tinalikuran kami ng Europa, ang Pilipinas ang nagbigay ng kamay. Nanginginig ang kanyang boses. Ang apo ko, mag-aaral na sa kolehiyo. Gusto raw maging engineer. Nang marinig ko ang salitang iyon, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Hindi lang ito tagumpay sa ekonomiya. Nagbago ang buhay ng mga tao. May kinabukasan na ipinanganak. Noong Setyembre, inihayag ng gobyerno ng Slovakia na itala ang GDP growth rate na 7%. 2 beses na mas mataas kaysa sa national average. Nagsimulang bigyang pansin ng European media. Naglathala ang Financial Times ng isang feature article. Ang pamagat, ang himagsikan ng Philippine style industry, naulit sa Europa. Sumunod din ang Der Spiegel ng Alemanya at nagulat na ang Philippine model ay isang bagong paradigm. Habang tinitingnan ko ang artikulo, naisip ko, ang pagpapasya na kinatawan ko noong 3 taon na ang nakalipas na inakala kong kabaliwan ay tama pala. Bumalik ako sa Brussels at gumawa ng ulat. Simple ang pamagat, ang Pilipinas, bagong pag-asa ng industriya ng Europa. Nagulat ang aking mga kasamahan. Hindi ko alam na gagawa ka ng ganyang ulat, Anila. Sumagot ako. Kung makikita ninyo ang site, malalaman ninyo. May mga bagay na hindi masusukat ng datos lang. Ang Pilipinas ay hindi nag-export. Nagdala sila ng pag-asa. Binuksan ko ang aking notebook ng gabing iyon. Nakasulat doon. Ang himala ay hindi nagsisimula sa pagsabog, kundi sa tunog ng makina. At ang tunog ng makina na iyon ay umalingaw-ngaw pa rin sa tabi ng Danube. Noong Setyembre 2008, nyanig ang mundo. Bumagsak ang Lehman Brothers at sumiklab ang global financial crisis. Kinabahan ako habang pinapanood ang balita sa opisina ng Brussels. Sa pagkakataong ito, walang makakatakas. Pagsapit ng Oktubre, nagsimulang bumagsak ang European automotive industry. Nag-anunsyo ang Opel ng Alemanya ng production cut at nag-iisip ang Peugeot ng Pransya na isara ang mga pabrika. Nagtanggal ang Seat ng Espanya ng 30% ng mga empleyado. Ang buong Europa ay nabalot sa takot. Nag-alala ako. Ano kaya ang mangyayari sa Slovakia? Makakayanan ba ito ng Kabayan? Baka gumuho ang himalang iyon 12 taon na ang nakalipas? Noong Nobyembre, nagtungo ako sa Jelena. Tahimik ang paliparan at madilim ang bayan. Ang anino ng resesyon ay bumagsak. Nagtungo ako sa pabrika ng Kabayan. Sa parking lot ng pabrika. Mas marami pa ang tapos na sasakyan kaysa dati. Mga sasakyang hindi nabebenta. Napabuntong hininga ako. Mukhang talo na sila sa pagkakataong ito. Ngunit hindi huminto ang pabrika. Ang production line ay gumagalaw pa rin at ang mga empleyado ay nagtatrabaho. Nagtaka ako. Lahat ng ibang pabrika ay nagpuputol ng produksisyon. Bakit nagpapatuloy ang Kabayan? Nakipagkita ako sa plant manager. Ipinaliwanag niya. Utos ng Philippine Head Office. Huwag magputol ng produksiyon. Protektahan ang mga empleyado. Imposible sa ekonomiya. Bumagsak ang demand, ngunit pinapanatili ang produksisyon. Mag-iipon lang ng inventory. Nagtanong ako, bakit sila nagpasya ng ganyan? Sumagot ang plant manager. Sa panahon ng krisis, tao ang unang iniisip ng Pilipinas.
Pinapanatili ang pangako kaysa sa tubo. Iyon mismo ang dahilan kung bakit pinili namin ang Slovakia 11 taon na ang nakalipas. Noong Disyembre, narinig ang nakakagulat na balita. Inihayag ng kabayan na pananatilihin nila ang trabaho ng lahat ng empleyado ng Slovakia. Lahat ng 3,000, walang bawas sa sweldo. Nag-iisa ito sa Europa. Nagulantang ang Slovakian media. Puno ng artikulo na may pamagat na ang karangalan ng Philippine company. Ang Volkswagen ng Alemanya ay nagtanggal ng 2,000 tao sa pabrika nito sa Czech Republic. Ngunit walang tinanggal ang kabayan ng Pilipinas. Nakipagkita ako sa mga empleyado sa harap ng pabrika. Sabi ng isang lalaking nasa edad 40s. Hindi kami tinalikuran ng Pilipinas. Tinutupad nila ang pangako 50 taon na ang nakalipas. May luha sa kanyang mga mata. Pagsapit ng Marso 2009, bumaligtad ang sitwasyon. Habang ang ibang mga pabrika sa Europa ay humihinto, ang kabayan lang ang nagpapatuloy sa produksisyon at sinamantala ang gap na hindi maibigay ng mga kakumpetensya. Nagsimulang umulan ang mga order. Ang market share ng kabayan Slovakia ay tumalon. Mula 6% hanggang 10%. Ang mga sasakyang nakaimbak bilang inventory ay mabilis na nabenta. Hindi ako makapaniwala. Noong Hunyo, nakakita ako ng isa pang nakakagulat na datos. Bumalik ang GDP ng Slovakia. Habang ang buong Europa ay nagtatala ng negative growth, ang Slovakia lang ang nagtala ng plus. Dahil sa pabrika ng kabayan, sa sandaling iyon, napagtanto ko sa unang pagkakataon. Hindi sinamantala ng Pilipinas ang krisis. Ginawa nilang kapital ang tiwala, pinotektahan nila ang mga empleyado, at ang mga empleyadong iyon ay mas nagtrabaho ng husto. Nalaman iyon ng mga konsumer at pinili ang kabayan. Pagsapit ng Setyembre, naglathala ang European media ng maraming analysis article. Ang pamamagat, ang tagumpay ng Philippine Style Management. Sumulat ang Financial Times na nagturo ang mga kumpanya ng Pilipinas ng isang bagong etika sa Europa. Nakita kong muli si Joseph. Nasa 70s na siya, ngunit nagtatrabaho pa rin sa pabrika. Sabi niya, hindi kami tinalikuran ng Pilipinas. 15 taon na ang nakalipas at ngayon. Nang marinig ko ang salitang iyon, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Hindi lang ito negosyo. Ito ay relasyon. Tiwaala. Bumalik ako sa Brussels at gumawa ng isang espesyal na ulat. Ang pamagat, ang pilosopiya ng Pilipinas na pinatunayan sa panahon ng krisis. Nagbasa ang aking mga kasamahan at nagsabi, dapat tayong matuto sa Pilipinas mula ngayon. Dapat matuto ang Europa. Tumango ako at isinulat ko sa aking notebook. Pinili ng Pilipinas ang tao kaysa sa tubo. At ang pagpili na iyon ang nagdulot ng mas malaking tubo. Ito ang tunay na kapitalismo. Ito ang tunay na paglago. Natulala ako. Ano ba ang ekonomiya na pinag-aralan ko sa buong buhay ko? Isinusulat ng Pilipinas muli ang aking textbook. At masaya akong maging estudyante. Noong 2015, nakatanggap ako ng isang nakakagulat na ulat. Isang bagong estatistika na inilabas ng European Institute of Industrial Economics. Ang Slovakia ay nagtala ng 1 sa mundo sa car production per 1,000 people. Ang 98 na sasakyan. Sinuri ko ang mga numero. Hindi Alemanya, hindi Hapon, Slovakia, ang bansang tinawag na Sick Man of Europe, na 22 taon na ang nakalipas. Sinuri ko ang datos. Kabayan Factory, 300,000 units, year. Volkswagen, 400,000 units. Peugeot Citroën, 300,000 units. Isang maliit na bansa na may 5 milyong populasyon ang gumagawa ng mahigit 1 milyong sasakyan taon-taon. Tiningnan ko ang graph at napahinto. Lumampas sa Alemanya, lumampas sa Hapon, lumampas sa US. Sa loob ng 20 taon, isinulat ko sa aking notebook. Hindi ako makapaniwala. Ang Sick Man of Europe ay naging puso ng mundo. Noong Hunyo, nagtungo ako muli sa Žilina. Ang unang pagbisita pagkatapos ng 22 taon. Nabigla ako sa paliparan. Ang terminal na luma at madilim ay naging isang modernong gusali at isang 4 na lane na expressway ang patungo sa lungsod. Ganap na nagbago ang Žilina. Ang mga lansangan na madilim at tahimik 22 taon na ang nakalipas ay maliwanag at puno ng sigla. May mga modernong shopping mall na tumayo at may mga cafe at restaurant na nakahanay. Ang mga kabataan ay naglalakad sa mga lansangan. Nagtungo ako sa bayan ng Žilina. Ang lugar na dating bukid at paanan ng burol 26 taon na ang nakalipas ay nagbago tungo sa isang dambuhalang industrial complex.
Nakahanay ang 12-dosenang gusali ng mga partner company sa paligid ng pabrika ng Kabayan. Ang laki ng pabrika ay hindi ka panipaniwala. Mukhang 3 beses na mas malaki kaysa sa unang gusali 23 taon na ang nakalipas. Libo-libong tapos na sasakyan ang nakaimbak sa parking lot at ang mga trailer ay walang tigil na lumalabas at pumapasok. Nag-apply ako para sa factory tour. Pagpasok ko nakita ko ang state-of-the-art facilities, robot automated lines, smart process systems, environmentally friendly painting equipment. Iba ang dimensyon nito sa pabrika na nakita ko. 22 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ng isang batang Slovakian engineer. Ang pabrikang ito ay isa sa pinaka-epektibong pabrika sa global network ng Kabayan. Maging ang Philippine head office ay pumupunta dito para sa benchmark. Hindi ako makapaniwala. Ang bansang pumunta para matuto. Ngayon ay nagtuturo na. Ang engineer ay sumagot ng mayabang. Natuto kami sa Pilipinas. At ngayon, kaya na rin namin. Bumisita ako sa Technical University sa lungsod. Isang paaralan na wala roon. 22 taon na ang nakalipas. Ang mga estudyante ng automotive engineering ay nagbabypass ng makina sa lab, sabi ng isang propesor. Karamihan sa mga graduate ay pumupunta sa Kabayan o sa mga partner companies. Ang employment rate ay 95%. Nagtanong ako sa isang estudyante, bakit mo pinili ang automotive engineering? Ngumiti siya at sumagot. Ang lolo ko ay nagtrabaho sa Kabayan. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa Kabayan. Ako, siyempre, sa Kabayan din. Nang marinig ko ang salitang iyon, napagtanto ko, hindi lang ito isang pabrika. Ito ay naging isang tradisyon na ipinasa sa mga henerasyon. Ang buhay ng isang pamilya ay naging identity ng isang lungsod. Hinanap ko si Joseph, ngunit sinabihan akong pumanaw na siya. Sa halip, nakipagkita ako sa kanyang anak. Ang anak niya ay production team leader na ngayon sa pabrika ng Kabayan. Ang apo niya ay 3rd year sa Technical University. Sabi ng anak, may isang bagay na laging sinasabi ng tatay bago siya mamatay. Ang Pilipinas ang nagligtas sa amin. Huwag nating kalimutan. Naramdaman ko ang pagka-emosyonal. 22 taon na ang nakalipas, ngunit nanatili ang pasasalamat na ipasa ito sa mga henerasyon. Umakyat ako sa bubong ng pabrika. Sa malayo, nakita ko ang Danube. Ang industrial complex ay lumawak ng walang katapusan sa kabila ng ilog. Ganap na iba sa tanawin na nakita ko 22 taon na ang nakalipas. Binuksan ko ang aking notebook at isinulat ko. Nakita ko sa sarili ko mga mata ang diwa ng pagbangon ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan na naulit bilang himagsikan ng Danube. Ang itinayo ng Pilipinas ay hindi pabrika, kundi ang dangal ng isang bansa. Bumalik ako sa Brussels at gumawa ng isang espesyal na ulat. Ang pamagat, ang himagsikan ng Slovakia at ang Pilipinas sa puso nito. Ipinamahagi ito sa mga gobyerno ng Europa at binigyang pansin ng media. Tumawag ang German Ministry of Economy. Gusto raw pag-aralan ng Philippine model at humingi ng payo. Ganoon din ang Pransya. Ang Europa na binaliwala ang Pilipinas. 25 taon na ang nakalipas. Ngayon ay nagtuturing ng guro. Naisip ko ng gabing iyon ang pagpapasya na inakala kong kabaliwan. 25 taon na ang nakalipas ay nagbabago na sa buong Europa. Noong 2018, inimbitahan ako sa International Industrial Forum. Ang lugar ay Geneva. Ang tema, bagong paradigm ng Global Industrial Cooperation. Pinili ako bilang keynote speaker. Bago ako tumayo sa entablado, sinuri ko muli ang datos. Nakakagulat na datos. Ang himalang nilikha ng Pilipinas sa Slovakia ay kumakalat na ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ghana, nagtayo ang Kabayan Tech at Sony ng dambuhalang industrial park sa Hilagang Accra. Ito ay bumubuo na ng 25% ng total export ng bansa. Isang kumpanya ang nagtataguyod ng ekonomiya ng isang bansa. Poland, pumasok ang Panasonic Battery Factory at ang rehiyon ay naging sentro ng battery industry ng Europa. Advanced technology ng Pilipinas ang pumasok. United Arab Emirates, nakumpleto ang nuclear power plant batay sa Philippine Infrastructure Technology. Gumawa ito ng kuryente sa gitna ng desyerto at binago ang energy map ng gitnang silangan. Tumayo ako sa entablado. Mahigit 50 bansa ang nakaupo sa audience. Hinawakan ko ang mikropono at sinabi ko, hayaan ninyo akong ikwento ang istorya na nagsimula sa Slovakia na 25 taon na ang nakalipas. Naalaala ko ang unang pagbisita noong 1993.
Ang kalawang na pabrika, ang mga taong nawalan ng pag-asa, ang bansang walang pumapansin. At ikinuwento ko ang sandali nang inabot ng Pilipinas ang kanilang kamay. Nag-focus ang audience. Nagpatuloy ako. Pinili ng Pilipinas ang lugar na pusong-puso kailangan, hindi ang lugar na maganda ang kondisyon. Pinili nila ang tao kaysa sa tubo. Tinupad nila ang pangako sa panahon ng krisis. At ipinakita ko ang resulta. Ang Slovakia ay naging one-car producing nation sa mundo. Ang Ghana ay naging hub ng global electronics industry. Ang Poland ay naging nuclear ng European defense industry. Binuo ko sa isang pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi nag-export ng mga pabrika. Nagpalaganap sila ng pag-asa. Hindi sila nagbenta ng teknolohiya. Nagbahagi sila ng isang sibilisasyon. Nagpalakpakan ng mga tao. Standing ovation. Sa sandaling iyon, naalaala ko ang 25 taon na ang nakalipas. Ang sandaling tumawa ang aking mga kasamahan. Ang sandaling tinawag nilang baliw ang Pilipinas. Natapos ang presentasyon at lumapit sa akin ang mga kinatawan ng maraming bansa. Nagtanong ang Minister of Economy ng Rwanda, Africa. Paano namin maaakit ang mga kumpanya ng Pilipinas? Gusto naming maging tulad ng Slovakia. Sumagot ako. Ipakita ninyo ang inyong sinseridad. Ang Pilipinas ay mas tumutugon sa sinseridad kaysa sa kondisyon. Ganyan ang Slovakia. 25 taon na ang nakalipas. Sa dinner party, sinabi ng kinatawan ng Alemanya, dapat pag-aralan ng Alemanya ang Philippine model. Ang German-style management na naghahabol lang ng lohika ay naabot na ang limitasyon nito. Tumango rin ang kinatawan ng Pransya. Napaisip ako habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang Europa na binaliwala ang Pilipinas, 25 taon na ang nakalipas, ngayon ay nagtuturing ng master. Natapos ang forum at nagtungo akong muli sa Žilina. Gusto kong tapusin ang 25 taong kasaysayan. Nang tumayo ako sa harap ng pabrika, ang dambuhalang bandila ng Pilipinas, araw at 3 bituin ay kumakaway sa hangin. Naramdaman ko ang init sa aking mga mata habang tinitingnan ko ang bandilang iyon. 25 taon na ang nakalipas. Nang tumayo ako sa lugar na ito sa unang pagkakataon, nagduda ako. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Maililigtas ba nila ang sick man of Europe? Tumawa ako. Ngunit nagawa ng Pilipinas. Ginawa nila ang imposible. Ginawa nilang pag-asa ang kawalan ng pag-asa. Ibinangon nila ang isang bansa. At ngayon ay nagbabago na sila sa mundo. Naglakad ako sa tabi ng Danube. Ang tubig ng ilog ay nagniningning sa sikat ng araw. Mula sa pabrika sa malayo, narinig ko ang tunog ng makina. Ang eksaktong, parehong tunog, 25 taon na ang nakalipas. Binuksan ko ang aking notebook. Isinulat ko ang huling pangungusap. Ang diwa ng pagbangon ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan ay hindi nagtapos bilang isang kwento ng Pilipinas. Ito ay naging wika na ngayon ng sangkatauhan. Bumalik ako sa Brussels at gumawa ng final report. Ang pamagat, ang himagsikan ng Danube at ang Pilipinas. Naglalaman ito ng 25 taong pagmamasid at pagsusuri. Ipinasa ang ulat sa European Union Headquarters at ipinamahagi sa mga gobyerno ng mga bansa. Inaprubahan ito ng World Bank bilang opisyal na reference material. Isang bagong kategorya ang ipinanganak, Philippine-style Industrial Cooperation Model. Nagdesisyon akong magretiro, ang katapusan ng 40 taong buhay ekonomista. Nagdaos ng farewell party ang aking mga kasamahan. Nagtanong sila, ano ang pinaka hindi mo malilimutan na proyekto? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Ang Slovakia, ang himalang ginawa ng Pilipinas. Hindi lang iyon isang economic project. Iyon ay isang karanasan na nagpabago sa aking buhay. Umuwi ako ng gabing iyon at binuksan ang aking notebook sa loob ng 25 taon. Noong 1993, binisita ko ang pinakamahihirap na bansa sa Europa. Ang unemployment rate ay 20%. Mga pabrikang napabayaan. Mga lansangang nalulumbay. Ang tanawin ay parang walang pag-asa. Isinulat ko sa aking notebook, zero chance of recovery. Ngunit habang lumilipas ang oras, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na tanawin. Ang mga ngiti ng mga tao ay bumalik sa bayan ng Žilina na dating parang desyerto. Ang hiyawan ng mga bata ay umalingaw-ngaw at ang tunog ng makina ng pabrika ay pumuno sa bayan. Ang mga teknisyan na dumating mula sa Pilipinas ay hindi lang nagtayo ng pabrika. Inilipat nila ang pag-asa, tiwala at kultura. Ang proyektong inakala nilang imposible ay kalaunan ay nakipagsama sa lakas ng mga tao at lumikha ng isang kinabukasan.
Ang pinakanakakabighani sa akin ay ang lakas na hindi masusukat ng numero o datos nang magkaroon ng problema sa kalidad. Hindi sumuko ang Filipino team. Nagtrabaho sila ng magkasama sa site, nagtiwala sa mga tao, nagpasa ng kultura, at tinupad ang pangako. Hindi lang ito economic rationality, kundi ang lakas ng pusong nag-iisip sa kapwa at responsibilidad. Nang makita ko ang tagpong iyon, napagtanto ko. Ang tunay na himala ay hindi nagmumula sa lakas ng teknolohiya o kapital, kundi sa tiwala sa pagitan ng tao. At paglingon ko, umalingaw-ngaw ang salita ni Joseph, ang matandang lalaki na nakilala ko sa napabayaang pabrika. Akala namin kami ay tinalikuran, pero nagtiwala sa amin ang Pilipinas. Ang isang salitang iyon ay ang simula ng kwento ng pagkuha ng apoy ng pag-asa mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa, ang pagpili na kumilos at magtiwala sa tao kahit sa kawalan ng pag-asa. Iyon ang unang hakbang na nagbago sa kinabukasan. Ngayon, ang Slovakia ay nangunguna sa car production sa mundo at ang ekonomiya ng rehiyon ay nabuhay. Ngunit ang mas mahalaga ay ang puso ng mga taong naninirahan doon ay muling kumilos. Ang pag-asa ay hindi isang numero, kundi isang bagay na nananatili sa loob ng dibdib ng mga tao. Ang kawalan ng pag-asa ay nagiging pag-asa sa pamamagitan ng paninindigan ng mga nagdadala ng kwento. Matutunan natin mula sa kwentong ito. Kapag nahaharap sa kahirapan, magkaroon ng tapang na pumili ng tiwala at responsibilidad at huwag magpadala sa datos o karaniwang kaalaman. Ang pag-abot ng maliit na kamay ay lumilikha ng malaking lakas na nagbabago sa mundo. At ang pagtitiwala sa isang tao ay humahantong sa pagtitiwala sa sarili. Ang tawag na iyon noong 93 at ang pagpapasya ng Pilipinas. Hindi lang iyon isang pamumuhunan. Ito ay isang pagtitiwala sa kinabukasan ng isang bansa. Ang tunog ng makina ay ang tunog ng pag-asa. Umalingaw-ngaw ito sa bayan. Umalingaw-ngaw sa puso ng mga tao at nagtatanong sa atin hanggang ngayon. Mayroon ka bang lakas na magtiwala na ang lakas na gumawa ng imposible ay nasa loob ng dibdib ng bawat isa at ang kahirapan na nasa harap natin ngayon ay magbabago tungo sa kinabukasan sa pamamagitan ng pagkilos at tiwala. Kaya pumili ng maliit na pag-asa ngayon, magtiwala sa isang tao at iabot ang iyong kamay. Ang isang hakbang na iyon ay hahantong sa himala ng bukas.